Labas tayo ng probinsya. Nakuhan po natin ang San Fernando Sur Elementary School sa bahagi po ng Cabiao, Nueva Ecija. DZME 1530. Special coverage. Special coverage. Maganda rin ang labanan sa pagkagobernador sa lalawigan po ng Nueva Ecija. Kumusta natin si Romel Roque naman ang ating kasama doon, ang ating correspondent mula po dyan sa Cabiao, Nueva Ecija. Magandang umaga, Romel. Yes, kasama ngayon, natin tayo ngayon sa may San Fernando Sur Elementary School, Cabiao, Nueva Ecija, kung saan ay medyo nag-traffic ng konti sapagkat medyo kagagawa lang ng kalahati ng kalsada. At sa sandaling ito, lumanding muna tayo sa isang napakahusay na barangay captain na kaibigan namin ni Mayor RBR, si Kapitan Reynante Questas. Sir Kapitan, magandang araw. Nasa linya po natin sa DZME Radio TV si Edsa. Kasama kayo, baka may tanong ka sa kanya. Magandang umaga po. Hello, sir. Hello, sir. Magandang umaga rin po, sir. Magandang umaga po. Anong barangay po ang nasasakupan po ninyo? Barangay San Fernando po. Ngayon ng Cabiao po. Opo, sir, kumusta ang takbo ng halalan dyan po sa barangay Cabiao, sa Cabiao, Nueva Ecija, especially sa yung barangay? Kaya na po, nagsimula po yung paghahanda ng mga teacher, yung mga watcher, yung mga kapulisan po. At mula pa po nung araw na sila pinadala dito na inayos po nila yung mga dapat inayusin. Tapos po, sa ngayon po, talagang bumubukso na po yung ating mga butante para po i-exercise po yung kanilang karapatan. Umaasa po kami. So para po, wala naman po sabing untoward incident. Masasabi po namin mapayapa yung pong ginaganap na halalan dito po sa ating barangay. Ilan po ang eskwelahan dyan sa inyong barangay, sir? Ang eskwelahan po rito, lumalabas po sa elementary po, 4, pero ang nagamit lang po namin meron po kasi ang San Fernando po kasi merong siyang 4 na sityo. Ang ginamit lang po namin isang sityo na medyo malaki, sityo St. Joseph, at saka po yung Master Barangay ng San Fernando. So dalawa po yung pinagdadausan po ng eleksyon. I see. Meron bang inaasahan? Mainit ba ang politika dyan po sa Cabiao? Sa kalahatan po, siguro po ang aming mayor na lang po ang magbibigay ng report. Pero sa barangay ko po, meron bang nainit yun po siguro. Hindi naman po siguro nga, sabi nga po, talaga po siguro gano'n yung lahat ng sympathizer o po yung sumusuporta sa pagkabila. Konting kantsawan po nung nagkakaroon po ng campaign period. Pero ngayon po, wala po nung last 2 nights o last 2 days, naging mapayapa naman po. At siguro po, umaasa na lang po kami. Siguro po ang sa gabay ng Panginoon, sabi nga po, ma-exercise namin yung kanya-kanyang karapatan. At kung sino po yung mananalo at gagabayan po ng Panginoon, yun po siguro ang irerespeto at asahan namin na maglilingkod po ng tapat at maayos sa susunod na 3 taon. Kapitan, aware ho ba tayo gaano ho karami mga botante natin at least dyan sa barangay San Fernando Sur? Sa San Fernando? Sa barangay San Fernando po, halos 9,000 plus po kami rito. Marami rin. Opo, 9,000. Pinakamalaki pong barangay ito sa aming bayan. 9,000 po yung botante rito. Sabi nga po, umaasa kami na sana mas marami po yung makaboto sa almost 9,000. I see. So far naman, sabi mo, wala namang mga untoward incident na nangyayari dyan. So maraming salamat po, Kapitan. From time to time, siguro, pagka may mga balita, nandiyan naman si Romel. Ano po? Ibo, kinuha na rin po namin yung kanyang contact number at kung sakasakali pong meron kami dapat ipahatid, dali po namin ipapapatid po sa inyo pong kasama rito. Wala akong problema kay Romel yan at i-accommodate kayo dyan. Maraming salamat po. Magandang umaga. Maraming salamat din po. Romel? Okay, kasamang yan muna ang ating update situation report mula dito sa Barangay San Fernando Sur, Cabiao, Nueva Ecija. Kasama natin si Remy Roque para sa hapon ng Pilipino 2025. Ako si Romel Roque, DZME Radio TV. Maraming salamat, Romel.